si Marcos will still be there in spite of all these things, lahat ng issues na to. Ang pinakagrabe dyan yung droge. You cannot have a president, commander-in-chief na lulon sa droga. It has to be clarified by Malacanang. Hindi na pwedeng salagin yung kinakailangan mag-hair follicle drug test siya. Now, ang balita ko is nagpapatransfusion ng dugo. Yun yung may nagkwento ba? Sino ba nagkwento sa akin na chismosa? Nagpapatransfusion ng dugo. Magpapalit ng dugo ba? Blood transfusion. Siguro, baka may balak magpa-drug test, ano? Pero sa dugo, hair follicle nga eh. So, ang doon, kinakailangan talaga na maklarify natin, ang AAP ang tamang institusyon na para maipano yun. Otherwise, kung nalipasan yung window, lumakpas na yung window, bitbitin ka ng mga Pilipino, labas sa Malacanang, wala na. Talo ka na yan. Sampal-sampalin ka ng tao, barangka, brief na lang matira sa'yo. Tapos nun, dura-duraan ka, hataw-hatawin ka na yantok. Sabi mo, Presidente ko ng Pilipinas. Ngayon, tangina ka. Sabihin ng mga Pilipino. Kasi, ang sa'yo, umuwi na raw kayo, sabi ni Amy. Tapos sagot mo, hindi ko siya kapatid. Bastusan na yun kayo no? Kaya, alam mo ba kung yung tatay mo, buhay ang tatay mo, pipingasin yung, yung tenga mo, tara, uwi na tayo, tarantado ka. Kaya ka, yung tatay mo, ninakaw mo lahat, pati yung pangalan ng tatay mo. Libingan ng bayani, naipalibing. Tapos yung nagpalibing, isinurrender mo sa ICC. Puta, anong klase ka talaga? Wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang tao. Ay. Trillion peso march. Okay? Bawal yung BBM resign, pero Sara resign pwede. Kaya nga, yun yung katapik natin ngayon eh. Iba-ibang panawagan. Catherine Carancho said I. So, kung hindi mag-unite ang taong bayan, what you will have is a president who is supposedly na lulun sa droga, na magnanakaw, pumipirma ng mga budget. Pipirma na naman yung 2026 budget. And they get away with it, na shaken but not stirred, no? Na he'll get away with it, tapos nun, he will be stronger and the AFP will be more loyal to him than the Filipino people. And you deserve a country like that. Now, ang danger dyan is that Mindanao might secede. Hiwalay ang Mindanao and then followed by Visayas. We don't know. Pero kasi kung hindi yan natapos ng mga Taga-Luzon, ang isipin ng Davao, ng Mindanao, buong Mindanao, huwag nyo kaming idamay dyan sa kagaguhan na yan. So ayun, yun yung I don't know, panonoorin lang natin kung ano mangyayari. Basta sa akin, I warned everyone, no? Kasi the moment na magsisid ang Mindanao, wala na ang balikan yan. Hindi na ang balikan yan. Kawawa Luzon. Victorious Perolino, wala na talagang pag-asa na magkaisa ang Pilipinas kasi sinira tayo ng mga politiko. Kaya dapat hiwalay na lang Wismin. Yan ang mais. Tsaka walang mamatay. Walang gulo. JM Cabs, we salute you sir, laban lang tayo. Brixton, okay, may mga troll na naman Vic La Madrid, hi, good day Max MX 4MM. We follow Constitution, the next President Sara Duterte. Okay. Saldi Asis Rait. Hi, Gamora. Dapat sundin ang batas. O nga, not bend the law. Diba? Siege Oredok. Ewan ko. Elisa Danica Guanzon. Sila ka, Eric, yan, sir, by Constitution sila. That's why, ka, Eric, ako, SFGF,
I think si ano Congressman Paras and some others na I will be naming eventually, pero baka sila makasuhan, wag na lang. Ang sa akin, basta kung constitutional succession or we let the Supreme Court decide ipagtitibay ang constitutional succession. Regardless kung sino yung yung next in line, doon tayo. Doon tayo. Kasi ang iniiwasan ng iba magkaroon ng kulay Marcos Duterte. Pero ang sinabi ko na sa vlog ang Marcos side ang nagsimula. Nagbigay sila 125 million. Uniteam, di ba? Uniteam. Ang ganda. Love team Love team Tinaas yung kamay. Mayroon pang si Inday Sara, may spray pa ng alcohol kay, di ba? Naghaharutan sila. Tuwan-tuwa yung mga tao Tapos red and green. Ang suit nila, magkasama lagi. Ang ganda. Right at that time, nung panahon ng kampanya, ang feeling ng mga Pilipino, etong tama, ito yung hope. Kaya nanalo Binoto natin. Nabenta ng gusto. And then, hindi nagtagal. Ayan na, 125 million, 11 days. Galing yung pera kay Bongbong Marcos. Ngayon, bakit bibigyan ng 125 million ang Inday Sara na Vice President niya, naka-uniteam niya? No? Na 11 days mo gagastusin. Okay lang Confidential fund na pinanggalingan. Pero bakit binalikan si Inday Sara ng mga congressman? Nakaalyado. Tapos nung babanatan nila ng ganito, ganyan. Di sana, isang tawag lang. Lubayan nyo nga yan. O kaya isang salita lang. Wag nyo akin yung pere. Confidential fund ko And it's confidential kung saan yung ginastos yan. Ano pa kayo? Let ko be the one to check it. Tapos, hindi. Hinayaan niya putaktihin ng mga congressman. Sara survived because the COA cleared her. Ito problema. Sino makikinabang para masira si Inday? Ayun, si Speaker Martin. Kaya pinairal yung pera dito. Pera natin inakaw. Tapos tinitira si Sara. Kaya nga, napakawalang niya. Bakit hinayaan na nag-gang up sila? Parang ginang up Tapos dun, kinawawa yung tao. Tapos ngayon, yung iba dyan bumabalimbing no? Kaya nga hindi tama yung ginawa ninyo. Pero hindi dapat yun. Tapos yung tatay, yung nagpalibing sa tatay mo, tapon mo, paaresto mo sa ICC. Hindi tama. Kaya nga, napakawalang yan tao. And yet, trying to portray himself na mabait. Alam mo, pinakamaganda dyan, mag-isip-isip ka, sirang-sira ka na sa tao. And you cannot pull it off na makaka-recover ka. You cannot. Because, nandyan pa rin yung budget na nanakawan nyo. Sinabi ko sa iyo, advice ko, libre advice, hindi ko na ulitin. Libre advice ko, yun ang gawin mo. Baka tumagal ka hanggang 2028. Kasi sabi naman ni Inday, ready siya, pero okay lang siya, tumagal ka hanggang 2028. Why? By 2028, she's still young. Pwede pa nga siya lumakpas ng 6 na taon, doon pa siya magpresidente So you can just imagine, ilang taon na si Inday. She'll be 49 by 2028. She's young. O 50. Baka masampal ako. She'll be, ilang taon na ba si Inday yun? She'll be, palagi mo ng 50, rough estimate. So, bata-bata nun. By the time nag-graduate sa presidente, 56 pa lang siya. Kaya pa nga niya, ikaw, nagpresidente ka, ilang taon ka na? Si Tatay Digo, ilang taon na? 71? So, you can just imagine.
She has the time. Sarah has the time. Tas yung mga banat ng kwento, ng mga narrative, atat na atat ang Inday Sara. Hindi siya atat na atat. Kaya nga cool na cool because she has the time. She's a very, very young na contender. Wala ngang mananalo. Ang masama dyan, yung iba, kala nila, yung kakasira sa kanya, magigiba. Hindi eh. Because ang kalaban nyo is yung typical Filipino underdog. Kumakampi ang tao kung sino yung underdog. Nakita ng tao kung paano nyo binira ang Inday Sara, kaya ang puso ng tao lalong na kay Inday. Ngayon, yung mga naggagawa ng narrative at naniniwala doon sa narrative na magnanakaw ang Inday Sara, etc. etc. Mga siraulo. Bakit? Yung Congress niyan, laki na ninakaw eh. Pero si Inday Sara, na-clear ng COA. Di ba? Kaya nga, kaya kinakailangan natin mag-reboot kasi yung way of thinking ng Pilipino. Bakit? Pera-pera naman yung mga troll eh. Yan, sinusunod nila. Sino nagbabay sa troll? Pera rin ng taong bayan, di ba? Ang binabayad doon. So kami nila ka Eric and yung iba na constitution ng sinasabi, magkaka-align kami.